Talamak pa rin hanggang ngayon ang smuggling o pagpupuslit ng langis sa bansa. Abot na daw sa 40 bilyong piso ang nawawalang kita sa gobyerno taon-taon dahil dito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa dami ng nadadagdag na bagong mga sasakyan kada taon, milyon-milyong bariles ng petrolyo ang nakukonsumo. Sa datos ng Department of Energy, halos 107 million barrels ng petrolyo ang nakonsumo na bansa noong 2011. 50% nito imported finished product. Pero sa record ng Bureau of Customs, halos 68 million barrels lang ang na-import noon ding 2011. Kaya halos 40 million barrels ng petrolyo raw ang naipuslit sa loob ng bansa at hindi nagbayad ng tamang buwis. Ayon sa Independent Philippine Petroleum Corporation Association o IPCA, isa sa mga modus ng smugglers ang paglipat ng langis mula sa malaking vessel papunta sa maliliit na barko tulad ng mga fishing vessel. Direkta sa dagat na malaki, di ba? International water at sinalubong siya, halimbawa ng mga fishing boat at dumadao lang sa maliliit na terminal. Pero maliit na porsyento lang daw ng mga smuggled oil ang ipinupuslit sa dagat. Malaking bahagi nito na ipupuslit sa pamamagitan ng misdeclaration. Darating halimbawa 30 million na liters, ang idideklara lang 10 to 15 o hindi kalahati lang yun. Sa Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Ramon Ang na chairman at chief executive officer ng Petron Corporation na laganap ang oil smuggling sa bansa. Aabot daw sa 30 hanggang 40 billion pesos ang nawawalang kita ng pamahalaan taon-taon dahil sa oil smuggling. Sinubukan ng GMA News na makausap si Ang, pero nasa ibang bansa raw ito sa ngayon. Dati nang sinabi ng Pilipinas, Shell at Chevron na malaking problema sa bansa ang pagpupuslit ng langis. Mungkahi ng Chevron, bigyan ng police powers ang Department of Energy. Kabilang dito ang pagpapadlak o pagpapataw ng multa sa mga gas station na hindi nag-i-issue ng resibo. Bukod pa sa nawawalang kita sa pamahalaan, maaaring nakakabili rin ng mababang klase ng langis ang mga motorista sa paglaganap ng oil smuggling. Kaya magiging masusiraw ang inspeksyon nila sa mga gasolinahan. Meron kami mga machines na binili pa lang to test the quality of the fuel. Doon natin mahuhuli ang smuggler eh. Kasi kung wala silang iten, more or less, malalaman mong smuggled yan. Kasi diretso sa pump station yan. Matagal na raw umapila ang IPCA sa pamahalaan na gumamit ng invisible marker para mahuli ang oil smugglers pero naging mabagal raw ang pag-aksyon. Ang Bureau of Customs mas naghigpit na raw sa mga pantalan. Ang ating bansa ay isang archipelago at may mga areas na maaaring bagsakan ng mga produkto, ngunit walang presence ang BOC. So yan yung mga areas naman na kung saan kami nakikipagtulungan sa ibang ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Navy. Sa bawat smuggled na produktong bibilihin, taong bayan rin nawawalan. Katumbas kasi ito ang bilyon-bilyong pisong buwis na dapat sana'y maaaring gamitin pampagawa ng bagong paaralan, kalsada at mga ospital. Maging ang asosasyon ng truckers naniniwalang talamak ang oil smuggling sa bansa. Pero may paraan daw para mahuli ang mga ito kung gugustuhin. Bago makalabas sa port, it should be paid, everything processed. Pag nakalabas po nang hindi nagbayad, They can still go after it if they will really do it. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.